Umalis ang lider ng Iran mula Tehran habang inaatake siya ng mga Arabo at ang rehimen ay humaharap sa gabi ng matinding presyon na papaligiran ng dalamhati, katahimikan at mga hindi pa ipinaliliwanag na pagsabog. Si Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayan Panlabas ng Iran, ay umalis sa kabisera sa gitna ng mga ulat ng panibagong pag-atake sa timog ng Iran na hindi pa inihahayag ang kanyang patutunguhan. Naganap ito sa araw ding dumating ang katawan ni Ali Khamenei sa dambana ng Imam Reza sa Mashhad para sa pagtatapos ng libing. Mas mabuti pa sana kung naging shahid ka, mas mabuti ka sana kung naging ganun ka. Allahumma, kami ay may mga sakit, ikaw ang pinakamabuti. Lumabas si Mustafa sa gitna ng parangal, ngunit nanatiling hindi nakikita ng publiko si Mustafa, ang itinuturong tagapagmana at bagong kataas-taasang pinuno. Inilibing ng Iran ang matandang komandante, ngunit hindi nagpakita ang bagong lider sa karamihan. Kasabay nito, naiulat ang pagsabog sa mga sensitibong lugar tulad ng Buxar, Bandar Abbas, Konarak at Chabahar. Habang itinatanggi ng istasyong pambansang telebisyon ang ilang ulat at iniiwasan ng Washington ang responsibilidad sa bagong pagsabog, napunta sa Golpo ang pinakamabigat na hinala. May ulat mula sa media Israeli na tinutukoy ang Kuwait at Bahrain bilang posibleng kalahok sa magkasanib na opensiba laban sa estrukturang Iranian. Ang rehimen na matagal nang nananakot sa mga kapitbahay, nagsasara ng mga ruta at gumagamit ng mga milisya na yon ay nakakaranas ng pag-atake sa sarili nitong teritoryo mula sa iba't ibang panig. Bakit umalis si Araghchi ng Tehran na yon? Bakit nagtatago pa rin si Mustafa? Paano sumali ang mga bansang Arabe sa pag-ataking ito? Ikuwento ko ang lahat ng yan sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nakaalarma ang kilos ni Araghchi dahil hindi ito karaniwang paglalakbay. Umalis ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran mula Tehran habang humaharap ang rehimen sa sunod-sunod na ulat ng pagsabog, depensang panghimpapawid at mga pag-atake sa mga puntong militar at baybaying dagat. Pinakamalamang na paliwanag, ipinadala siya sa biglaang negosasyon o inyali siya sa eksena habang lumalala ang sitwasyon. Sa parehong posibilidad, masamang epekto para sa Tehran. Umalis ang pinuno ng diplomasya sa kabisera. Habang pilit kumbinsihin ng rehimen ng mamamayan na hawak pa rin nila ang lahat, ang libing ni Khamenei sa Mashhad ay ginawang simbolikong entablado ng krisis. Ang lungsod ay dinagsa ng mga tao, puwersa ng seguridad at mga seremonyang puno ng mga sigaw laban sa Estados Unidos. Ngunit mas mabigat ang pagkawala ni Moises Mojtaba kaysa sa maraming talumpati. Tinukoy siyang kahalili matapos mamatay ang ama sa atake noong Pebrero 28, 2026, ngunit hindi siya nagpakita sa mga pangunahing eksena. Nagpapadala ito ng hindi komportableng mensahe sa rehimen. Ibinebenta ng Islamikong Republika ang pagpapatuloy, ngunit ang taong dapat sanang sumakatawan dito ay nananatiling hindi nakikipa. Sa estrukturang nabubuhay sa mga simbolo, presensya at takot, ang pagkawalan ng lider ay simbolo ng tagumpay. Nakikita ng mga tao ang kabaong ng dating komandante, pero hindi nila nakikita ang kahalili. Tumaas din ang pressure ng militar sa timog ng Iran. May mga ulat mula sa rehiyon na nagsasabing may mga pagsabog sa Buxar, Bandar Abbas, Chabahar at Konarak. Mahalaga ang Buxar dahil dito matatagpuan ang pangunahing sibilyang pasilidad nuklear ng Iran. Ang Bandar Abbas naman ay isang estratehikong lugar sa baybayin. Ang Konarak ay nasa baybayin ng Makran, malapit sa Golpo ng Oman, mahalaga para sa presensya ng hukbong dagat ng Iran. Kasama rin ang Chabahar sa tensyon dahil ito ang nadudugtong sa Iran, sa dagat at sa mga rutang gustong panatilihin ng Tehran na yung may crisis. Tahimik pa rin ang Washington sa may kagagawan ng mga bagong ulat. Walang opisyal na anunsyo ang Pentagon ukol sa hakbang na ito, habang binanggit ng ilang media ang mga pahayag ng mga opisyal ng Amerika na hindi sangkot ang Estados Unidos sa mga kamakailang pagsabog. Ang ganitong pananahimik ay hindi winawakasan ng krisis, lalo lang nitong pinapataas ang suspense.
Kapag may pag-atake, bahagyang pagtanggi at walang pampublikong pag-ako, ang pagbasa sa politika ay may gustong mag-pressure sa rehimen nang hindi ibinubunyag ang buong operasyon. Dito pumapasok ang Kuwait at Bahrain sa gitna ng mga hinala. Ayon sa impormasyon mula sa media Israeli, may mga bansa sa Gulpo, malamang ang dalawang ito na maaaring nakilahok sa isang pinagsamang operasyon laban sa Iran. May mga saksi sa Kuwait na nagsabing may nakita silang paglulunsad. Wala pang matibay na independenteng kumpirmasyon para ituring na tiyak ang may gawa. Pero dahil sa posibilidad, nagbabago ang bigat ng sitwasyon. Kung ang mga bansang Arabe sa Gulpo ay nagsimulang kumilos ng direkta laban sa Iran, nawala na sa Tehran ang kumpiyansa na ang haharapin lang nila ay Estados Unidos at Israel. Sa Tehran, tinangkang itanggi ng rehimen ng Iran ang mga pagsabog sa Kashin, Sirik at Jask. Ang pagtanggi ay maari may dalawang layunin. Una, para kontrolin ang panik sa bansa. Pangalawa, para maiwasan ang pag-amin na lampas na sa delikadong linya ang Golpo. Para sa Tehran, ang pag-amin na inatake sila ng mga kapitbahay na Arabo ay pagkilala ng regional na kahihiyan. Laging sinubukan ng Iran na ipakita ang sarili bilang isang makapangyarihang nananakot. Ngayon, kailangan itong ipaliwanag kung bakit ang kanilang baybayin, base at ruta ay nasa matinding presyon. Ang base pandagat ng Konarak ang isa sa pinakamahalagang lugar na yung gabi. Nagulat ang mga awtoridad ng Iran ng pag-atake sa isang sonang militar na sinabing 2 bugso ito. Walang malinaw na kumpirmasyon kung saan galing ang mga eroplano, pero ang piniling target ay nagsasabing hindi lang ito pananakot. Ang presyon ay nasa estrukturang militar, rutang pandagat at kakayahan sa pagtugon. Ang tumatama sa Konarak ay direktang nagpapadala ng mensahe sa hukbong dagat ng Iran at sa proyekto ng Tehran na gamitin ang Golpo ng Oman bilang lugar ng manyobra. Pero nagkaroon din ng tensyon sa Mashhad sa labas ng seremonya. Ulat na may armadong lalaki na nagpaputok sa mga kasaping may kaugnayan sa Revolusyonaryong Gwardiya at sa Basij sa Safarazan. Hindi agad nahuli ang suspect. Mahalaga ito dahil maraming ahente, intelihensya at puwersa ng seguridad sa Mashhad noong libing. Sa huling pagkakataon na parang naroroon pa siya sa atin, hindi nawala sa kanyang labi ang Ya Hussein. Saan man siya makarating, iyon ang kanyang sinasabi. Kung may panloob na pag-atake sa mahigpit na bantay na lugar, ibig sabihin may bitak din ang seguridad ng rehimen sa Gaza. Nagpanatili ang Israel ng isa pang aktibong harapan sa Gaza. Ayon sa puwersa ng depensa ng Israel, napatay nila ang mahalagang miyembro na konektado sa paggawa at pagbibigay ng armas para sa Popular Front para sa pagpapalaya ng Palestina pangkalahatang komando sa Timog Gaza. Sinabi rin nila na napatamaan nilang isang Hamas sniper sa Hilaga na nagpapakita na hindi lang Iran ang binabantayan ng Israel. Dumadaan sa Gaza, Lebanon, Syria, Golpo at mga hangganan ng Israel ang presyon laban sa aksis ng Iran. Muling nakipag-usap si Netanyahu kay Trump sa telepono sa isang gabi ng mahahalagang desisyon. Ipinahayag ng gabinete ng Israel na ang pag-uusap ay tumalakay sa koordinasyon ng dalawang bansa, mga kilos ng Amerika sa Golpo, mga pahayag ni Erdogan laban sa Israel, at ang pangangailangan ng mga sonang pansiguridad sa mga hangganan ng Israel. Pumasok ang Rusya sa usapan na sinusubukang ipagtanggol ang isang kasunduan na isasama ang lahat ng apektadong panig. Alam ni Lavrov na ayaw ng Moscow na maiwan sa isang negosasyon na may kinalaman sa Iran, Golpo, Estados Unidos, langis at mga rutang pangkalakalan. Ipinapakita rin ang pahayag ng Russia na lumagpas na ang problema sa Tehran at Washington at umabot na rin sa mga karatig bansa. Pati sa kalakalan at balanse ng enerhiya, nahaharap ang rehimen ng Iran sa isang mahirap na pagsasama-sama ng mga problema. Inilibing ng dating pinuno, wala pa rin ang kahalili. Umalis na ng Tehran ang kalihim ng ugnayang panlabas. May mga pagsabog sa baybaying lugar at pinaghihinala ang mas direktang nakikialam ang mga bansang Arabe sa Golpo. Nakikipag-ugnayan ng Israel kay Trump na nanatiling nasa pressure ng militar ang Gaza, sinusubukan ng Moscow manatili sa negosasyon at matapang pa rin magsalita ang Tehran. Ngunit inilahad ng gabi ang rehimen na puno ng pagdududa. Ang lakas na sinasabi niyang ibinapakita sa labas ay bumaling na ngayon laban sa sarili niyang bakuran. Tuloy ang krisis dahil walang umaamin ng kahinaan.
Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel na katuon sa pagbibigay sa iyo ng totoong impormasyon. Ang iyong ambag ay tumutulong sa amin na magpatuloy. Salamat!